Masayang buhay mga kasandok. Welcome sa Chef Albert Cooking Channel, kung saan matuto ka na sa kusina, matututo ka pa sa Biblia. Ang recipe natin ngayon mga kasandok ay pork and shrimp siomai. Yun yung ating gagawin ngayon. At mamaya, habang ginagawa natin yung ating siomai, sasagutin natin ang tanong na ito. Ang tanong na, sino ang author ng Biblia? Yun yung alamin natin mga kasandok kung sino ba yung author ng Biblia. Kung alam ninyo ang sagot, paki-comment ng sagot ninyo at sabihin ninyo kung saang lugar o bansa kayo nanonood ngayon para mapasalamatan ko kayo. Maraming salamat mga kasandok. Tara na, umpisa na natin yung paggawa natin ng siomai.
masayang buhay ulit, mga kasandok. Bago natin ituloy yung ating pagluluto, sasagutin muna natin yung tanong natin kanina. Ang tanong na, sino ang author ng Biblia? Bueno, mga kasandok, nung nakaraan nalaman natin na ang Biblia ay binubuo ng 66 na mga aklat at isinulat ito ng mga 40 mga lalaki. Ang tanong ay ganito, kung ang Biblia ay isinulat ng mga tao, bakit ito tinawag na salita ng Diyos? Oo nga no, pag-isipan ito. Kapag ang isang negosyante ay may gustong sabihin na mahalagang mensahe, uutusan niya ang kanyang sekretary na gumawa ng sulat o email. Sasabihin ng negosyante ang kanyang mensahe doon sa sekretary niya at bubuuin ito ng kanyang sekretary sa pamamagitan ng email. Ang sekretary ang nag-type ng email pero hindi galing sa kanya ang mensahe. Ganon din ang nagsulat ng Biblia. Bagamat sariling estilo ang ginamit nila para maitawid ang kaisipan at damdamin, hindi galing sa kanila ang mensahe. Kanino ito galing? Ang sabi ng Biblia, ang buong kasulatan ay mula sa Diyos. Ginamit ng Diyos ang kapangyarihan niya para maitawid sa kanila ang iniisip niya. Paano niya ito ginawa? Gumamit ang Diyos ng iba't ibang mga paraan gaya ng panaginip, tulad ni Propeta Daniel habang natutulog siya. Ang iba naman, gaya ni Propeta Ezekiel, ay gising na makita siya ng di kapanipaniwalang mga pangitain. Kung minsan naman, gumagamit ang Diyos ng mga anghel, gaya ng makipag-usap siya kay Apostol Juan. Pero, maitatawid nga ba ng Diyos ang mensahe niya sa ganitong paraan? Bueno, sa ngayon, nasasabi ng mga tao ang iniisip nila kahit napakalayo nila. Tulad ngayon, nandito ako ngayon sa Ilagan City, Isabela. Pero napapanood ninyo ako saan man kayo naroon. Kung minsan pa nga, ang mga tao ay nagipag-usap sa Astronaut. sa kalawakan. Kung nagagawa iyan ng mga tao, hindi ba't mas nagagawa ito ng lumalang sa kanila? Oo, kaya makapagtitiwala tayo sa Biblia sapagkat ang author nito ay hindi tao, kundi ang ating maibiging Diyos. Maraming salamat, mga kasandok. Sa susunod naman, alamin natin kung sino ang nagsulat ng aklat na Genesis. Kaya kung gusto nyo malaman ang sagot, mag-subscribe kayo para updated kayo sa susunod nating video. Tara na, ituloy na natin ang ating pagluluto. Ito na mga kasandok, after 10 minutes, buksan na natin siya. Ito na, buksan na natin. Ito na mga kasandok, luto na yung ating siomai. So, titikman na natin ito. Napakasarap nito, lalo na kapag nanonood ka ng movie. Hindi mo na mamalayan, ubos na pala yung siomai mo. Kahit hindi ka pa nakapanood. So, titikman na natin ito.